Nasa isang party ka, maingay, kumikislap ang mga ilaw. Ang lahat ay sumasayaw sa tugtog na parang ingay lang sa pandinig mo. Ang mga kaibigan mo, nagtatawanan sa isang meme na hindi mo maintindihan. Nag-uusap sila tungkol sa bagong TikTok challenge. At ikaw, nakaupo ka lang doon, iniisip kung bakit mas gugustuhin mo pang magbasa ng libro o makinig sa lumang jazz music. Kung pamilyar sa iyo to, malamang naitanong mo na sa sarili mo, bakit parang hindi ako bagay sa panahong ito? Hindi ka nag-iisa. Ito ang pakiramdam ng tinatawag na old soul o lumang kaluluwa. Pero teka, bago tayo maging masyadong mystical, linawin natin. Hindi ito tungkol sa reincarnation o past lives. Sa psychology, ang old soul ay isang label para sa isang set ng mga katangian at pag-uugali. Isa itong paraan para ilarawan ang isang karanasan, ang pakiramdam na mas matanda at mas mature kaysa sa iyong edad. Kaya, ano nga ba ang nasa likod ng kakaibang pakiramdam na ito? Bakit may mga taong parang galing sa ibang panahon? Ating alamin. Unang dahilan, iba ang iyong cognitive tempo. Isipin mo ang isip ng tao na may dalawang speed. Ang fast thinking ay mabilis, automatic, at para sa mga simpleng desisyon, tulad ng pagpili ng kape. Ang slow thinking naman ay malalim, mapanuri, at para sa mga komplikadong problema. Ito yung ginagamit mo kapag nag-aaral ka ng bagong skill o nagpaplano para sa future mo. Ang mga old soul ay natural na mas gumagamit ng slow thinking. Mas gusto nilang pag-isipan ng malalim ang mga bagay-bagay kaysa sumabay lang sa agos. Kaya, kapag ang lahat ay abala sa mabilis na trends, ikaw naman ay nagtatanong, ano ba talaga ang kahulugan nito? Ano ang long-term effect nito? Hindi ka mabagal. Malalim ka lang mag-isip. At sa mundong puro bilis, ang pagiging malalim ay maaaring maging dahilan para maramdaman mong out of place ka. Pangalawang dahilan, mataas na sensitivity to experience. Hindi lang ito tungkol sa pagiging emotional. Ito ay tungkol sa kung gaano kalalim mo pinoproseso ang mundo sa paligid mo. Ang sining, musika, kalikasan, at emosyon ng ibang tao. Habang ang iba ay kontento na sa surface level na saya, ikaw ay naghahanap ng mas malalim na koneksyon at kahulugan. Mas gugustuhin mo ang isang makabuluhang pag-uusap sa isang tao kaysa sa isang daang small talks sa isang party. Ang problema, ang modernong kultura ay madalas na nagbibigay halaga sa dami kaysa sa kalidad. Dami ng likes, dami ng followers, dami ng social events. Ang iyong paghahanap ng kalidad ay maaaring magmukhang pagiging killjoy o antisocial sa mata ng iba. Pangatlong dahilan, existential curiosity sa murang edad. Habang ang mga kaedad mo ay nag-aalala tungkol sa grades o kung sino ang crush nila, ikaw ay nag-iisip na ng mga malalaking tanong. Ano ang purpose ko sa buhay? Ano ang mangyayari pagkatapos nating mamatay? Paano ako magiging isang mabuting tao? Ang ganitong mga tanong ay kadalasang dumarating sa mga tao sa kanilang midlife crisis, hindi sa kanilang kabataan. Dahil dito, ang mga interes at prioridad mo ay iba. Hindi ka gaanong interesado sa panandaliang kasiyahan dahil nakatuon ka sa mas malaking larawan. Ito ang dahilan kung bakit mas nakaka-relate ka minsan sa mga taong mas matanda sa iyo.
nasa iisang frequency kayo ng pag-iisip. So pinagsama-sama mo ang malalim na pag-iisip, mataas na sensitivity at existential na kuryosidad. Anong resulta? Ang resulta ay isang pakiramdam ng anachronism. Ang pakiramdam na nabubuhay ka sa maling panahon. Para kang isang classical music piece na napilitang tumugtog sa isang EDM festival. Maganda ka, pero wala sa tono sa paligid mo. At ito ay maaaring magdulot ng kalungkutan at isolation. Ang pakiramdam na walang sinuman ang tunay na nakakaintindi sa iyo. Okay, so luma ka nga. Weirdo, hindi ka belong. Ano na ngayon? Iiyak ka na lang ba sa isang sulok habang nakikinig ng Frank Sinatra? Hindi. Ang pagiging old soul ay hindi isang sumpa. Ito ay isang set ng mga tool. Kailangan mo lang matutunang gamitin ang mga ito. Narito ang 4 na hakbang para gawing kalakasan ang iyong pagiging luma. Una, pagtanggap at pag-reframe. Itigil mo ang pag-iisip na may mali sa'yo. Hindi ka weird. Mayroon ka lang ibang operating system. Hindi ka Windows 11 sa mundo ng mga Windows. Ikaw ay isang Linux. I-reframe mo ang iyong kakaibahan. Ang loner ay maaaring maging independent. Ang overthinking ay deep thinking. Ang killjoy ay discerning. Kapag tinanggap mo kung sino ka, hindi mo na kailangang magpanggap. At ang bigat ng pagpapanggap, mas mabigat pa yan kaysa sa pagiging iba. Pangalawa, hanapin ang iyong tribo. Hindi mo kailangang magustuhan ng lahat. Sa panahon ng internet, ang iyong tribo ay maaaring hindi mo kapitbahay. Maaaring nasa kabilang panig sila ng mundo. Sumali ka sa mga book club, online forums tungkol sa historya o philosophy, o mga grupo na nagpapahalaga sa sining. Hanapin mo ang mga lugar kung saan ang iyong kalaliman ay normal. Mas mabuti ang 3 kaibigan na nakakaintindi sa lalim mo kaysa sa 100 kakilala na alam lang ang paborito mong kulay. Pangatlo, i-bridge ang pagkakaiba. Hindi mo kailangang ihiwalay ang sarili mo sa mundo. Maging isang cultural anthropologist. Pag-aralan mo ang modernong mundo na parang bago sa iyo. Ano ang nagpapasaya sa mga tao, sa mga trend na ito? Anong human need ang tinutugunan nito? Hindi mo kailangang makisali, pero subukan mong intindihin. Ang pag-unawa ay nagbubunga ng empathy, at ang empathy ay pumapatay sa pakiramdam ng alienation. Maaari ka ring maghanap ng modernong bagay na nagugustuhan mo. Baka may modern artist na malalim ang lyrics o isang video game na may magandang kwento. Hindi lahat ng bago ay mababaw. Pang-4, gamitin ang iyong mga superpowers. Ang iyong mga kakaibang katangian ay ang iyong mga kalakasan. Ang iyong deep thinking ay ginagawa kang isang magaling na problem solver at strategist. Sa trabaho, ikaw ang nakakakita ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. Ang iyong sensitivity ay ginagawa kang isang empathetic na kaibigan at leader. Ikaw ang taong nilalapitan para sa tunay na payo, hindi para sa chismis. Ang iyong existential curiosity ay nagbibigay sa iyo ng matatag na moral compass at sense of purpose. Sa panahong maraming naliligaw, ikaw ay may North Star. Ang pakiramdam na hindi ka mula sa panahong ito ay hindi nangangahulugang wala kang lugar dito. Sa katunayan, baka ito pa nga ang ibig sabihin
Mayroon kang isang bagay na kakaiba at kailangan-kailangan na maiambag. Ang mundo ay hindi kailangan ng isa pang kopya. Kailangan nito ng orihinal. Kailangan ka nito.